Ayan, lahat talaga ay handang-handa na sa pagdating ng Santo Papa. Pero ngayong umaga naman, isang napakagaling at matagumpay na abogado ang ating makakasama. At para pa misalong gumaling ang kanyang propesyon, ay pinili niyang magtrabaho at mag-aral sa ibang bansa para misalo pang gumaling sa kanyang propesyon. Kaya this morning, makakasama po natin si Attorney Moses Florendo, isang napakagaling at napakabatang abogado. Good morning! Good morning, Carla. Good morning, mga boss. Attorney, kung di nyo mamasamain, no? Dahil you look very young. How old are you? I'm already 37. Wow! Pero balita ko ay marami na po kayong kumaga success in life as a lawyer. Simula po ba pagkabata, gusto nyo na po maging abogado? Opo, malaki po ang impluwensya sa akin ng aking mga magulang. Ang bilin nila sa amin dati, kung kayo ay gagawa ng inyong kinabukasan, dapat yung nakakatulong ka sa kapwa nyo. So, nung nakita ko nung aking paglaki, kasi ang tatay ko pag nagbabasa ng dyaryo, ako ang katabi. Babasahin mo. Nakita ko, ang kakulangan sa atin ay sa batas. Paano pairalin, paano patuparin, paano bigyan tayo ng pantay-pantay na karapatan. So, at a very young age, I decided to take up law. At ano po ba yung, kumaga, sinespecialize nyo as a lawyer? I worked for government for 7 years and 5 years of that was with the Office of the Solicitor General. Ang naging na-assign sa akin would be anti-graft and corruption cases. Ay, wow. That's a very interesting, kumbaga, specialization. So, balita ko, nag-aaral din po kayo sa ibang bansa ngayon. Saan po? Nag-aaral po ako sa La Trobe University Law sa Melbourne. Na-realize ko po when we had one case sa Amerika na parang mas maganda kung yung abogado sa Pilipinas alam din yung batas sa ibang bansa. So more than a master's, I'm applying now to be a practicing lawyer in Australia. At pagkatapos sigurado ako babalik naman po kayo sa ating bansa para ipagpatuloy ang inyong pagiging magaling na abogado sa ating bansa. And of course, ito kanina nyo po sa akin ito kinikwento, itong inyong kumbaga advokasya. Ano po ba ito? Habang abogado po ako sa pamahalaan, nag-volunteer po ako sa National Movement for Free Elections or NAMFREL. Kami po ang taga-taguyod at taga-bantay ng malinis na halalan sa eleksyon. Kaya po, yun po ang aking napiling tulungan. Member po ako ng NAMFREL Youth at ina-advocate namin youth participation kasi nakita namin nasa isang bansang mapayapa at maunlad, hindi lang natin kailangan ng tapat na mga pinuno, kailangan din natin ng tapat na mga mamamayan sa demokrasya na nananalig at nagpa-participate. Okay, ayan ako, napakagandang advokasya po niya, no, attorney. Meron po ba kayong kumbaga future plans for your advocacy? Ngayon po sa NAMFREL Youth, nagre-recruit po kami ng mga members in our provincial and city chapters in preparation for the elections. In the next 18 months po, posibleng 3 halalan ng ating maganap sa ating bansa. Meron po tayong palapit na SK elections kung hindi pa rin mapopostpone. Meron po tayong magiging plebiscite pag yung Bangsamoro Basic Law ay napasa. At the same time, yung ating general election, president, senatorial, congressional, and local elections ng May 2016. Ayan, pero attorney, since kayo po ay asa Australia o kayo po ay asa ibang bansa, paano nyo po ito mababantayan? Ang ina-assign po sa akin na trabaho sa NAMFREL ay gumawa ng parang manual for young people. Okay. So, ito po yung ginawa namin back in 2010, dahil po bago tayo sa PICOS machine, ang NAMFREL po ay gumawa ng mga module, program, training para sa ating mga kababayan para maintindihan yung machine. And now, we are, I think, second, third time doing automated elections. Yes, oo. So, mas pinapatindi natin. We have so many young voters who want to participate. At saka, alam mo, dahil nga dito din sa Good Morning Boss, no, talagang hinikayat natin yung mga kabataan na maging parte ng pagboto, no? Sana po kayo po sa tulong ninyo, mas marami pa po mga kabataan na mahikayat at makiisa sa eleksyon na magaganap, of course, SK, and of course, next year, 2016, nalalapit na rin po yan, no? Sana makiisa sila dito. Pero of course, ngayon, syempre, gusto rin namin, siguro kwentuhan nyo rin naman po kami ng buhay ninyo sa Australia. Napakalaki pong diferensya ng buhay ko dito at saka sa Australia. Dito po, ako ay isang abogado at nagtatrabaho sa pamahalaan at kasama ang pamilya. Doon naman po, ako po ay mag-isa, nag-aaral ng law at nagpa-part-time. Okay. I have a certificate sa hospitality. Kaya ngayon po ang naging trabaho ko sa Australia, nag-waiter po ako. Wow! Kumbaga, laking diferensya. Sa Pilipinas, sasabihin, ba't ka mag-waiter, abogado ka? Pero doon po kasi may karangalan ang pagtatrabaho doon ng blue-collared. So, it was a good job for me. Ayan, so parang kumaga sa umaga, estudyante po kayo after school,
kayo po ay nagtatrabaho as a waiter. Ako, napakaganda. Passion ko rin po kasi ang pagluluto. Kaya yung food and parang hindi na perfect match. Hindi mahirap sa inyo. Kumbaga, parehas na passion mo itong ginagawa mo. At kumbaga, masaya ka po sa ginagawa ninyo. Attorney, ito, medyo malihis lang tayo. Pero kasi itong tanong na ito, napapanahon. No, bukas po ay darating na ang Santo Papa. How do you feel about this? Ako po, nakita ko isang malaking karangalan at swerte sa ating bansa na dalawin tayo ng Santo Papa. Yes. Hatid po ng Santo Papa ay panalangin at pag-asa. Pero gaya nga po ng nasabi sa Biblia, the Gospel said, faith without action is nothing. So, ang hatid na sa atin ay pag-asa at panalangin. Nasa atin na po ang aksyon kung paano natin lulubusin tong biyaya at ipatupad sa ating bayan. Ayan, ako, ang dami-dami nating natutunan ngayon kay Attorney. Attorney, maraming salamat po. Kayo po ay isang inspirasyon sa marami, misal na sa mga kabataan. Sana kumbaga, matouch nila, kumbaga, naging inspirasyon ka sa kanila sa pagiging isang abogada. And of course, yung iyong advokasya, sana po ay makatulong sa mga kabataan. Again, this morning, nakasama po natin si Attorney Moses Floren Do, isang matagumpay na abogado. Maraming salamat po.